Kamusta mga bata? Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, mayroon akong isang kwentong inihanda para sa inyo. Pero bago natin simulan ng aking kwento, magtatanong muna ako sa inyo. Kayo ba ay mayroon pang lolo at lola? Aba, sila ba ay madalas nyo bang nakakalaro? At dahil dyan, may kinalaman yan sa aking kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Nanay Sula. Ito ay kwento ni Emilio Sherman Salazar at guhit ni Carlo Nino M. Arizala at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Nasa bulan na po tayo, malakas na sabi ni Nanay Sula. Itinigil niya ang pagtulak sa sinasakyan kong upuan. Driver siya sa laro namin ngayon. Isang beses, naging magsasaka kami ni Nanay Sula. Itinanim namin ang mga walis tingting at inilinya. Baka tumubo kaagad ang mga niyog natin. Sabi ko, si Nanay Sula ang mahal kong lola. Masaya ang araw ko kapag kasama ko siya. Paborito kong kalaro si Nanay Sula. Isang beses, naging mangingisda kami ni Nanay Sula. Biningwit namin ang mga tsinelas sa planggana. Nakabingwit na ako, nanay. Sabi ko sa kanya. Biglang itinapon ni Nanay Sula ang pamingwit niya. Wala na talaga akong pakinabang. Umiiyak na sinabi niya. Kinausap siya ni Mama Lita at ipinakita ang mga retrato nila. Ang saya ni Nanay Sula, kaya inalok ko siyang magtagu-taguan pagkaalis ni Mama Lita. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Kanta ko upang makatago si Nanay Sula. Isa, dalawa, tatlo. Tinapos ko ang kanta. Hinanap ko si Nanay Sula. Pumunta ako sa kwarto, sala at kusina. Nalibot ko na ang buong bahay, pero di ko mahanap si Nanay Sula. Ma, di ko mahanap si Nanay Sula. Umiiyak akong nagsumbong kay Mama Lita. Di namin mahanap si Nanay Sula, kaya nagpatulong na sa mga tanod si Mama Lita. Bula! 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 Narinig kong isinisigaw. Si Nanay Sula yun! Sabi ko kay Mama Lita. Doon sa crossing bula ay nagtatawag si Nanay Sula. Tumakbo ako upang yakapin siya. Salamat po! Sabi namin sa mga tanod na tumulong sa amin ni Mama Lita. Pag uwi namin, sinabi ni Mama Lita na may Alzheimer's disease si Nanay Sula. Sakit daw ito ng mga tumatanda na tulad ni Nanay Sula. Neurons ang nagdadala ng mensahe sa utak natin, Ador. Neurons din ang rason kung kaya't naiintindihan natin ang mga bagay sa paligid natin. Sa mga taong tulad ni Nanay Sula, nasisira at namamatay na ang mga neurons. Paliwanag ni Mama Lita. Dumarami ang mga espasyo sa utak nila, kung kaya't nagiging makakalimutin. Di na nila nakikilala o di kaya'y magagalitin na sila. Kung nakalalabas, mahihirapan na silang hanapin ang daan pa uwi. Paliwanag pa ni Mama Lita. Kaya pala di na tinatawag ni Nanay Sula ang pangalan ko. Kaya pala bigla na lang umiiyak at nagagalit si Nanay Sula. Kaya pala di nakabalik si Nanay Sula nang magtagu-taguan kami. Marami palang nagbago kay Nanay Sula. Ngunit kahit marami ang nagbago, marami pa rin ang kayang gawin ni Nanay Sula. Simula noon, nakaisip ako ng bagong laro. Tuwing umaga, sinusuklayan ko si Nanay Sula. Pagkatapos ko siyang suklayan, sinusuklayan niya rin ako. Lagi ka pong magsuklay, nanay. Dahil napakaganda mo.
Sabi ko sa kanya. Tuwing tanghali, waiter kami ni Nanay Sula. Inaayos namin ang mga baso, plato, at kutsara sa mesa. Ang galing mo, Nanay. Tama ang pagkakaayos mo. Sabi ko sa kanya. Tuwing hapon, nagiging taga-alaga kami ng itik ni Nanay Sula. Inililiibot namin ang mga itik papunta sa kulungan nila. Ang galing mo, Nanay. Napabalik mo ang mga itik sa kulungan nila. Sabi ko sa kanya. Tuwing gabi, magkukwentuhan kami ni Nanay Sula. Kahit paulit-ulit, nakatutuwa pa rin ang kwento niya. Ang galing mo, Nanay. Di mo yan nakakalimutan, sabi ko. Isang beses, tinanong niya ako kung ano naman ang lalaruin namin. Doktor naman po, Nanay, ang sunod. Sabi ko sa kanya. Sa susunod, Dok-ador na po ang itatawag niyo sa akin, ha? Sagot ko sa kanya. Dahil yun ang gusto ko paglaki ko. Ibang klase ang mga laro namin ni Nanay Sula. Gumaganda pa rin ang araw dahil kasama ko siya. Si Nanay Sula pa rin ang paborito kong kalaro. Ayan! At yan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. At alam ko naman na marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan natin mga bata, lagi nating mamahalin ang ating mga lolo at lola. O paano? Hanggang dito na lang ha. Ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing, mga bata, mga pusong bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka rito. O paano? Hanggang sa muli, paalam!